Sa akin pong mga kapatid na pari at sa ating lahat po, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Naganap na, nangyari na, natapos na, nagawa na ng ating Panginoon ang katuparan ng kanyang misyon. Nung kanyang isinigaw mula sa itaas ng krus ang mga salita na nagsasabi, naganap na, siya'y nalagutan ng hininga. At alam na natin kung ano ang nangyari. Sa matagal na panahon, ipinangako ng Diyos na siya'y magpapadala ng tagapagligtas. Mesiyas, siya ang magliligtas sa sanlibutan, sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman. At sa matagal na panahon na nag-intay ang Israel, halos sila'y nainip, napagod, sumuko, at nawalan ng pag-asa. Totoo ba ang ipinangako ng Diyos na yan? Ang tagal-tagal na naming naghihintay. Bakit namatay na yung aming mga ninuno na nakarinig sa pangako na yan? Hanggang ngayon, hindi pa rin tinutupad ng Diyos. Sa totoo, napakatagal ang inintay ng bayang Israel sa katuparan ng pangako na ito ng Diyos. Pero nangyari ang lahat ayon sa itinakdang oras ng Diyos. At nangyari nga, di ba, na ipinanganak ang Mesiyas, ipinanganak siya ng isang babae na ang pangalan ay Maria. At sa pagsilang sa kanya, halos hindi ito napansin ng mga tao. Tahimik na tahimik sa kadiliman at katahimikan ng gabi, isinilang ang tagapagligtas. At siya'y ipinanganak sa isang hamak na sabsaban. Pinalaki ni Maria at ni Jose doon sa hamak na bayang Nazaret. At natutunan niya sa kanyang mga magulang ang kung ano ang ibig sabihin ng maging karpintero. Natutunan niya sa kanyang mga magulang ang kung ano ang ibig sabihin ng maging masunurin, maging mapagpakumbaba, maging tunay na umaasa sa Diyos. At nung dumating yung takdang panahon, sinimulan niya ang kanyang misyon. Ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Ama. Anyayahan ang lahat na magsisi at magbago ng buhay. Pero bakit kung sino pa yung kanyang mga kababayan doon sa Nazareth, hindi siya pinakinggan, hindi siya pinaniwalaan, hindi siya tinanggap. Ang tingin sa kanya ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng matatanda ng bayan ay kalaban. Simula nung dumating yung Jesus na yan, yung mga tao na nakikinig sa atin noon, unti-unti nang tumatalikod at lumalayo at mas nakikinig diyan sa Jesus na yan. Sa loob ng 3 taon, ginampanan ni Jesus ng buong katapatan ang kanyang misyon. Ginagawa niya ang lahat ayon
sa kalooban ng Ama. Siya'y tunay na naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. At ngayon, sa ating pagdiriwang, inaalaala natin itong napakahalagang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sariling buhay. Kaya ang kulay ng liturhiya, pula. Kung nandito kayo kahapon, ang kulay ng liturhiya, puti. Magandang ayos ng altar, may mga bulaklak, may mga dekorasyon. Umawit tayo ng papuri, masaya tayong nagdiwang. Pero isang araw pagkatapos noon, yung kagandahan na nasa altar, nawala. Yung kulay na napakaputi, napalitan ng pula, na para bang sinasabi sa atin, sa kamatayan ng ating Panginoon, walang dahilan para magdiwang at magsaya. Sapagkat sa kanyang kamatayan, siya'y nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Lumabas mula sa kanyang katawan ang dugo upang tayo ay iligtas. Kaya sa kanyang kamatayan, tayo'y binibigyang buhay. Sa kanyang pagkamatay, tayo ay kanyang ibinabangon mula sa pagkalugmok sa sitwasyon at kalagayan ng kasalanan. Sa kanyang pagkamatay, binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. Hindi katapusan ang kasalanan para sa isang taong nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Iyan ang mensahe ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Sa kamatayan ni Jesus, binibigyan niya tayo ng panibagong buhay, pag-asa at pagkakataon. At mangyayari yan kung tunay na tayo'y mananalig at magtitiwala sa Kanya. Pero ang lahat ay nangyari 1,000 taon na ang nakaraan. Inaalaala at binabalikan na lamang natin ang nangyari noon. At kung ganito ang ginagawa natin, sa palagay niyo ba meron pang dating ang pagdiriwang at ang pag-alaala natin sa dakilang misteryong ito ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon? Yun bang inaalaala natin sa ating pagdiriwang simula kahapon, ngayon at bukas? Meron bang dating? Meron bang malalim na itinuturo sa atin? O wala? Sa paghuhugas ng paa kahapon, bakit ba nung ikaw ay tinapatan ng mga tumayong apostol para hugasan ang iyong mga paa, sa hindi mo malamang pakiramdam, para kang kinilabutan, at bigla ka na lang umiyak? Bakit? Inuugasan ka lang naman ng paa. Pero ito yung ibig sabihin ng liturhiya na ipinagdiriwang natin. Hindi ito basta't simpleng pag-uugas lamang ng paa.
Hindi ito simpleng pagprosesyon lamang ng banal na sakramento na inilagak natin doon sa tabernakulo. Sa lahat ng ginawa natin ito at sa lahat ng ginagawa at gagawin natin hanggang bukas, hanggang sa linggo, mangungusap, magpaparamdam, magbibigay ng kanyang biyaya ang ating Panginoon sa bawat isa. At nagsimula na yan, kung tutuusin, noon pa lamang linggo ng palaspas, meron ng kanya-kanyang kwento na para bang simpleng palaspas lang naman ang dala. Pero bakit parang iba ang dating? Inugasan lang naman ako ng paa, pero bakit ako'y biglang napaiyak? Nakikinig lang naman ako at nakikiisa sa pagdiriwang, pero bakit pakiramdam ko, ako yung kinakausap, ako yung sinasabihan, bakit pakiramdam ko para sa akin yung ipinapahayag na salita ng Diyos? Gaganapin natin yung seremonya ng pagsamba sa krus. Mula dyan sa entrance ng simbahan, unti-unti tatanggalin natin ang takip na nakalambong sa krus na iyan. At magandang malaman na yung krus na yan na napakabigat, na hindi kakayanin ng ilang mga tao kapag sila ang maglalapit dito sa altar, mas pinagdesisyonan na lang natin na ilagay sa improvised cart. May gulong kasi sobrang bigat. Yung krus na yan, para sa kaalaman ng lahat, ang tinatawag nating Diocesan Youth Day Cross. Umiikot sa buong Diocese of Antipolo as far as Halahala, to Montalban, to Marikina, to Cainta, and so on. At maraming mga kabataan ng Diocese ng Antipolo ang humahawak dyan sa krus na yan kahit mabigat at pinipilit nilang pasanin at itaas. At iba't ibang kwento ang maririnig sa mga kabataan at sa mga mananampalataya na humahawak at nakikiisa sa pagpasan sa krus na yan. Iba't ibang kwento ng pagbabago, pagkakaroon ng pakiramdam, ng pag-asa, ng kaliwanagan, ng inspirasyon. At iyang krus na yan ay nandirito sa atin ngayon. Kung inyong napapansin, iyan po yung krus na nakalagay dito sa gawing kanan ko. At merong nakalagay na 4 na letra sa harapan, K-A-D-A. Kada. Anong ibig sabihin? Kabataan ng Diocese ng Antipolo. Para sa kanila, ipinagawa ang Diocesan Youth Cross na yan, umaasang sa pamamagitan ng simpleng kahoy na krus na yan, ipagkakaloob ng Diyos sa kanila at sa ating lahat ang kanyang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Sa totoo, nung idinating dito yung Diocesan Youth Day Cross na yan, simpleng-simple ang seremonya nang siya ay ipinasok dito sa loob ng simbahan. Pero hindi lang 2 o 3 yung nagkwento sa akin, Father, saan galing yung krus? Bakit habang siya ay ipinapasok, tumatayo yung aking balahibo, iba yung pakiramdam. Akala nila,
iyan ay bahagi ng krus na galing doon sa Holy Land. Hindi. Simpleng krus galing sa isang lumang structure, binasbasan at ginamit bilang diocesan youth cross ng buong diocese ng Antipolo. Maraming nanalangin na nakahawak sa krus na yan ang nagkamit ng biyaya at pagpapala. At ngayong Biyernes Santo, ang krus na yan ang dadalhin dito sa harapan at siya nating hahalikan. Simpleng seremonya. Pwedeng hindi ka makiisa. Pwedeng hindi mo gawin na lumapit, diyan ka lang sa upuan mo. Ano ba naman yan? Krus lang yan. Tama naman. Krus lang yan. Kahoy lang yan. Pero kung gagawin natin yan sa mata ng ating pananampalataya, ang simpleng krus na yan ang pwedeng makapagpabago sa atin. Ang simpleng krus na yan ang pwedeng maging malinaw na sagot ng Diyos sa mga katanungan mo sa buhay. Ang simpleng krus na yan ang magiging instrumento ng Diyos para ihatid niya sa iyo ang biyaya na hinihingi mo sa Kanya. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus, tayo'y nagkamit ng biyaya ng kaligtasan sapagkat sa itaas ng kahoy na krus na yan, naririyan si Jesus na tagapagligtas. Nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kaya sa paglapit natin mamaya, hindi man natin maibulong ng malapitan habang humahakbang tayo palapit sa krus na yan, ibulong natin, Lord, maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binibigay mo sa akin. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo ako iniiwan sa kabila ng napakarami at paulit-ulit kong pagkakasala. Salamat, Panginoong Jesus, sa pag-aalay mo ng iyong sariling buhay para sa akin. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat sa iyong kamatayan, ako'y nabigyan ng buhay. Sa iyong kamatayan, ako'y napatawad. Sa iyong kamatayan, ako'y nabigyan ng panibagong pag-asa. O Panginoong Jesus, na ipinako at namatay sa krus, alang-alang sa aming kaligtasan, maawa ka sa amin. Amen.